Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kampo ni Miss Ann Curtis, bineltahan ng kabastusan ni Bong Suntay. At matapang na abogado, binira ang baho ni Congressman. At huling-huli, nag-aabogado kay Sara Duterte. Grabe mga kaibigan, matapos ang kabastusan ni Bong Suntay, abay nagsorry. Pero mas pinili niyang i-justify na parte lang ito ng kanyang analogy. Sabay depensa galing sa mga alipores ni Duterte na kesyo imagination lang yon, wala daw masama. Mas inapakan pa nga daw yung prinsipyo ni Bong Suntay. Kaya naman, may matinding buwelta galing sa kampo nila Ann Curtis kung saan talagang lubog sa kahihiyan itong manyakong na DDS congressman. At abangan nyo din mga kaibigan, isang matapang na abogado, binira si Bong Suntay na manang-mana sa kanilang among Duterte. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong kabalbalan ni Bong Sungay. Saglit lang ito mga kaibigan. And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Talaga ba? Thank you very much, Madam Chair. If the Honorable Zamora. It is just the start of the Women's Month. Correct. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. Kaya nga. And things like this do not empower women. Thank you, Madam Chair. The Chair Yes. would like to state that if the manifestation of the Justice member offends the sensitivity of the Justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the Justice members. So I hope we respect the decision of the majority of the Justice Committee. Madam Chair, just for clarity, Hihirit there are pa. two words which was uttered. I want to know, which was offensive? The word desire or the word imagination? Madam Chair, point of Piloso po order. talaga. The Honorable Suntay is reminded that Point of order, Madam Chair. Ay, Point nako. of as order. to whether or not the manifestation is indeed No, because suggestive. I just want to know what is being... Order, please. The Point chair of order. is I'm addressing the committee. I'm raising a point of order, Madam Chair, on the basis that... Please let the chair finish with her statement. As to whether or not the manifestation of the Honorable Suntay is offensive of our morality is a judgment that belongs exclusively to the Justice members. I think the majority have spoken already. Yan ang tama mga kaibigan, no? Yung sinasabi dito ni Kong Luistro. Kita nyo naman po halatang na-offend sina Kong Luistro at Kong Zamora at yung ibang mga kababaihan dyan. Pero tong si Suntay mga kaibigan, imbis na magpakumbaba, abay parang pilosopo pa no? Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot sa kampo nila Ann Curtis. Ayon po sa kapatid ni Miss Ann na si Jasmine Curtis. Ayan, respectfully, Bong Suntay. What on earth? Bakit ganon ang pag-iisip? Diba? Parang isip manyakol. Tapos itong matindi mga kaibigan. What a disgusting man. A father, a husband. Nakakahiya. Manyakong no? Tapos panay pa interview pa itong si Congressman, kaliwat kanan. Nakita nyo po ba? Talagang gina-justify pa no? Ayaw palang magpakumbaba na lang at aminin na mali siya. Yan po ba yung inibang ligasiya sa inyo ni Duterte? Kultura ng mga bastos? Magtatanong po tayo Madalas kasi nating naririnig ang depensang joke lang naman sa mga DDS. Bakit daw kailangan natin punahin? Talaga? Kung hahayaan natin itong mga pahayag ni Bong Suntay, abay parang sinasabi natin mga kaibigan, okay lang bastusin ang mga kahit sinong mga kababaihan. Lalo na pag sikat. Tulad nila Ann Curtis. Parang libre mga kaibigan na gawing simbolo ng kabastusan. Grabe mga kaibigan. Kaya naman, heto ang buwelta ng isang matapang na abogado na si Attorney Barry sa kabulastugan nitong si Bong Suntay. Pakinggan po natin to. Obviously, yung mga ganong klaseng mga pahayag, wala sa lugar. Totoo. Diba? Parang hindi naman tayo nag-iinuman sa tabi-tabi. Nasa Congress ka, Kaya nga. nasa isang hearing ka, na seryoso yung pinag-uusapan.
I get that he was trying to make a point na why should people be punished for their thoughts, parang ganon. Pero di ba, meron namang 100 example na pwede to make that point. Para sa akin, very telling na ang utak niya doon kagad pumunta sa nakita niya si Ann Curtis at meron siyang mga naramdaman, di ba, nag-iinit siya, etc. Parang ano alam mo ba yun? Sobrang misplaced, sobrang unnecessary. Sa totoo lang, bukod pa doon sa kabastusan, ayoko nang malaman ano yung mga nasa loob ng utak ni Bong Suntay kung ganyan lang pala. Diba? Parang hindi na dapat, kumbaga sabi nga nila, diba, TMI, too much information. Ayoko nang malaman yung mga ganyang mga laman ng utak mo pag nakakakita ka ng mga magagandang babae dahil diba? Nakakabuisit Napakasimple naman. Na nung nag-motion si Congresswoman Zamora, na by the way, estudyante ko pala once upon a time sa UP Law. Okay. Na nag-motion to strike from the record, gaano ba namang kahirap yung sabihin niyang, I apologize kung mayroong na-offend dito sa aking sinabi. Totoo. And di ba, I am willing to have my remarks taken from the record. Madami na ako na-experience na ganyan, di ba, na mayroong ma-offend dun sa sinabi ng isang member, mag-move to strike. More often than not, yung tao will acknowledge. Di ba, na-offend kita, Yes. I apologize, hindi yun ang intention ko, and sige na lang, strike yun. Pero dito parang, akala mo kung anong prinsipyong mabigat yung pinaglaban niya Meron pa siyang explanation, meron pa siyang Kaya haba. nga. Tapos parang frame pa niya as freedom of speech. Nagmanifestation pa after yung botohan Na parang pinapalabas pa niya na somehow siya yung naapi dito dahil siya daw ay sinensure dahil sa kanyang sinabi. Maging klaro tayo yung ganong klaseng lingwahe, pinaparusahan na yan sa batas. Meron tayong Safe Spaces Act which specifically prohibits yung ganyang klaseng sexist and misogynistic remarks. Correct. Yeah. Pero mukhang hindi yata siya aware doon na sa ganong klaseng patakaran Pero set aside yung legality of it, 'di ba? Parang poor taste lang talaga, 'di ba? Wala sa lugar, hindi kailangang sabihin at napakadali namang mag-apologize for it pero hindi 'yun ang ginawa niya. Nagsalita pa dun sa hearing, nagpa-interview pa pagkatapos, Oh pagkatapos my. nun, lumabas pa sa TV, saying the same thing, doubling down. At yun talaga yun yung, yun talaga yung, lumalabas talaga dito yung totoong pagkatao. Yung style na ganun, yung magsasabi ka ng ganyang kabastusan, tapos pag kinall out ka, parang basically, ano ba kayo? Masyado naman kayong seryoso, di ba? Wala naman akong sinabing mali Pero sa katotohanan, ano iisipin ng tao kausap mo? Yan. Sinabi mo, nag-init ka, tapos kung ano-ano na imagine mo. Yun, di ba? parang Kabastusan. ginagawa pa niyang tanga lahat ng taong nakinig Na parang, kayo, masyado naman kayong malisyoso. Pero yun yan ang classic defense ng mga taong ganyan. Well, mga kaibigan, ano pa nga bang asahan natin? Tatak Duterte. Di po ba? O, tignan nyo to mga kaibigan, yung rason ng mga Duterte, yung mga alipores ni Duterte. Tignan nyo po ito. Yan. Yan ang sinasabi. Imagination lang, di ba? Joke lang naman. Analogy lang. Compliment naman yan. Ayun mga yan mga kaibigan. Tapos, your imagination lang is not harmless. Ang tindi mga kaibigan. Tapos may pa context matters pa daw. Sabi ng isang alipores ni Duterte, gawin mo pa kaming tanga. No? Yan ang mas pangit Ginagawa nyo pa kaming tanga No? Na para bang hindi namin gets yung punto ni Suntay regarding sa statement ni Sara Duterte laban sa ating Pangulo. Alam na alam namin yan. May pa context matters pa kayo. Ang issue dito, yung analogy kuno ni Sungay. Ay este Suntay. Oo. Gawin ba namang simbolo ng kabastusan ng isang babae tulad ni Ann Curtis? O, anong tawag doon? Diba? Tapos sa kamera pag ginawa. Galing sa tinatawag nating honorable na congressman. Ang kapal no? O, tapos todo depensa mga alipores ni Duterte. Paano kaya mga kaibigan kung ginamit no Suntay? No? Baligtarin natin. Yung ganito. Nakita niya sa Shangri-La si Sara Duterte. Tapos may desire siya sa loob niya. Nag-init siya. Inimagine niya kung anong pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. No? Ni Sara Duterte. Ano kayo mararamdaman mga kaibigan ng mga DDS, no? Magagalit kaya sila?
Oh, yung tipong minamanyak na yung kanilang amo ng mismo at isang congressman. Sige nga po. Kaya kayang sabihin ng mga Duterte, Holy Forest ng mga Duterte, itong context matters, joke lang. Tapos mga kaibigan, piling abogado pa itong si Suntay. Oo, dito sa impeachment hearing ni Sara Duterte. Ay nako talaga. Pakinggan niyo po to. Hindi, bali ba ito pa yung isang hindi ko maintindihan eh. Yung mismong ginagawa niya, kasi di ba, huwag nating kalimutan, this was supposedly part of his defense. Na actually yung palang tingin ko medyo inappropriate na. Pinag-uusapan pa lang dito, sufficiency of substance. Correct. So sinusukat pa lang kung yung mga allegations made in the complaints, if assumed to be true, actually suffice, di ba, to support an impeachable offense. So hindi ko maintindihan bakit sa ganitong punto pa lang, siya, na hindi nga abogado ng taong ini-impeach, ay nag-raise na ng mga ganyang klaseng depensa on behalf of yung taong respondent in this case. Ako parang medyo maski yung timing medyo alangan ng konti. Mas appropriate 'yan kung yung actual presentation ng Sana. evidence and sinasagot mo yung pero ito parang meron na siya kagad depensa sa utak niya. Even at this early stage of yung proceedings, which again, parang inappropriate. Hindi ba obvious? Obvious na obvious po, Attorney Barry. Mukhang scripted eh. O, di ba? Alam na alam kung ano yung sasabihin. Talagang feeling abogado, malamar koleta lang din. Oo, kaya nga ni Real Talk mga kaibigan ni Kong Abante, itong si Bong Suntay, na para bang nag-aabogado kay Sara Duterte. Ganito kaaga. Pakinggan niyo po ito. Common sense dictates otherwise. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Thank you. Honorable Abante. with due respect to Congressman Suntay, I do not know if he is lawyering with for the Vice President. Because I would even think that he is right now defending her. Pero ito you have seen the video. Yes. Whether it be that he is joking, that's between her, diba? Thing is this, that amounts to a credible threat against the President, the First naman. Lady, and the Speaker. That is not political noise. Just like what he's saying about his wife. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But is that not a is not politician. political noise, Madam Sagot Chair. ka pa eh. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. Madam Chair, thank you very much. Well mga kaibigan, totoo naman yung sinasabi dito ni Kong Abante. Alam nyo po mga kaibigan, simplihan na lang natin, maaring ituring na rhetorical, o hyperbole, yung sinasabi ng mga alipores ni Duterte. O yung labis na pananalita ni Sara Duterte. Pero mga kaibigan, para sa nakakarami tulad natin, maaari itong tignan bilang banta o kawalan ng respeto sa pagkatao ng ating Pangulo, Pangulong Marcos. Etong si Sara Duterte bilang Vice Presidente, yung mga ganitong pananalita mga kaibigan, yung pagbabanggit ng mga karahasan laban sa Pangulo ay nakikita ng marami nating kababayan, hindi lamang yung mga ordinaryo, pati na itong mga mambabatas, bilang paglabag sa decorum mga kaibigan o tamang asal ng isang opisyal. Vice Presidente pa man din. Di po ba? At kung ang makilos mga kaibigan nitong si Sara Duterte ay nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno at nakakasira pa sa ating bansa, hindi ba malinaw na ito ay betrayal of public trust? Sige nga po. Kaya yung sinasabi mga kaibigan nitong si Bong Suntay na imagination lang naman. Oo. Ginamit lang daw na analogy yung kay Ann Cortez kaya wala daw masama doon. Sige. Oo. Ipagpilitan nyo pa. Pare-pareho lang naman po kasi kayo. Oo. Ay talaga
Matindi talaga, mga kaibigan. Itong mga alipores ni Duterte. Matindi. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.